Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag. Ito po ang aking daily devotion, Speak to Inspire, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampos sa 265 Daily Devotion. Bible verse pong araw ay galing sa Proverbs chapter 18 verse 21. Sabi po dito "The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit." Ang unang teaching ngayong araw ay the tongue has the power to heal. Ang dila natin ay may kakayanang magpagaling. Ibig sabihin ay kung may tao na kumausap sa atin at siya ay may problema ay tapos binigyan natin siya ng payo or advice, kinomfort natin siya, tapos naging okay yung pakiramdam niya. Isipin natin na wala pa tayong ginagawa physically, pero verbally yung ginawa natin. Tapos gumaan yung pakiramdam ng tao na kinausap tayo, binigyan natin ng payo. Pero lagi po natin tatandaan na yung dila natin or yung tongue natin ay ingatan natin, dahil pwede tayong mapagbitaw ng masakit na salita na pwedeng makasakit sa ating kapwa. Diyan po pasok yung second teaching is the tongue has the power to destroy. May kakayanan na mangwasak ang dila natin. Merong power ang dila natin na makasakit ng kapwa gamit lamang ang mga salita na binibitaw natin. Parang example ito is kutsilyo na pag sumaksak ay tatagos talaga sa atin, tatagos sa damdamin natin. Kaya dapat ay ingatan natin ang ating mga salitang binibitawan. At lalo na pag galit tayo, hindi natin maiwasan na makapagbitaw ng masakit na salita. Practicein natin na pag galit tayo is magtimpi na lang tayo, manahimik na lang tayo, dahil para di tayo makapagbitaw ng masakit na salita. Pero kung makapagbitaw na tayo ng masakit na salita at nasaktan yung tao na kausap natin, mag-sorry tayo agad sa taong yon at humingi tayo ng tawad sa kanya, dahil yung dilang natin has the power to heal. Kaya kung tayo ay nakasakit ng kapwa gamit ang salita natin, mag-sorry tayo agad sa kanya. The last teaching is people eat the fruits of what they say. Mga tao ay kinakain ng prutas ng kanilang sinasabi. Kumbaga, kung masama yung sinasabi mo or bad words, magbubunga yan at kakainin mo rin yan. At hindi yun maganda, dahil kung purong masamang salita ang sinasabi mo is masamang prutas yung ibubunga nito, nakakainin mo rin. At ito yung magre-reflect sa'yo. Kaya lagi natin sabihin lumabas, lagi dapat lalabas sa bunganga natin na salita is yung mga gandang salita, yung maganda sa tenga na salita, para kasi magre-reflect ito sa atin. Kaya ito yung bunga ng salita na binibitawan natin. Kaya iwasan natin ng mga salita na nakakasakit sa kapwa natin. Yun lamang po.